Hello, 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 hello. Hello, test mic. Hello, what's up guys? Welcome back to Good Vlog Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time, we're gonna talk about Pangil sa Pangil, Pempluma versus Maxford sa Cebu. I-like muna natin yan guys, pero bago ang lahat ito nga pala, i-requested ni Doren Mosquera. Sabi niya, boss, bago lang, luto sa PSP. Maxford versus Pempluma reaction video next. Kaya nandito tayo ngayon para i-check ang Pempluma and Maxford kasi bago lang naman to, kaya bigyan na natin yun ng pagkakataon. I-like muna natin yung video, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa PSP Entertainment. Ganun pa man kung bago lang kayo rito, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung hindi niyo naman siya i-share, i-like niyo na lang para ma-recommend siya sa ibang tao. Ganun pa man, maraming salamat sa mga dito pa nakaantabay, nakaabang at sumusuporta sa atin guys. Hindi ko inaatake yung mga paborito ninyong artist bagkos nag-react lang naman ako. Huwag nyo sanang seryosohin para gabayan kayo, magdala kayo ng magulang ninyo o kaibigan nyo na nakakatanda sa inyo. Patnubay na magulang ay kailangan. Ganun pa man, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California, I'm an audio engineer, and at the same time master hypnotherapist, I'm an health master practitioner, I'm an applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Pempluma, Maxford, Cebu. Let's get it. Pangil sa pangil, sagbangan na! Kakasaka ba pag nagsabayan? Pangil sa pangil. May karakas sa talastasan. Pangil sa pangil. Kada tabas malalagasan. Handa ka na ba sa paglabas na mga naatasa kataas-taasan? Pauso ang slantry, may papas lang na. Natakot ka kay Nicole, pusikat ka! Makakaasa po kayo na lahat ng suporta mo na kailangan po natin na ibibigay po ng ahon mahirap para po sa inyo. Talaga sila sa tao. Sama-sama tayo aahon. Ahon mahirap! Sabay-sabay tayong aahon sa hirap. Ahon mahirap. Advance ko na guys, hindi tayo masyadong Kung walang flip-top at sunugan, walang pangil sa pangil na mapapanood. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa aming mga sponsors. Ahon mahirap, kung walang ahon mahirap, walang pangil sa pangil. Villanware, 1538 Jewelry, Underground Crafts and Apparel, Zypher Philippines, Tokyo Grill, at etong suot ko ngayon, Fubu International, first collaboration shirt ng Fubu at Pangil sa Pangil. Bago tayo mag-start, alam nyo na! Let's go, Pangil! Let's go! O, hindi ako na nagsabi niya na, sila na. Ginoo! Sa aking kanan, magpakilala ka! Yo, Pempluma nga pala! debut battle niya pala to. Rep and Rapolo, Shaman Yubek, Villadogs, Tres Marabtos Laos, Cebu maglamas! Ginoo sa aking kaliwa, pakilala mo sa amin kung sino ka! Yo, Maxford nga pala. Debut battle. Davao City. Maxford magaling din to eh. CJ Soriano. I'm glad he's back. Unang laban ng gabi! Pempluma versus Maxford! Pangil sa pangil! Sagbara na! Cebu game? Yo! Nang inalok mo si Maxford, matik, tinanggap niya ang hamon. Kaya bumalik na naman ang adik kasi Year of the Dragon. Grabe daw ka nga runner. Way makalupig kung padugayay og tuyok. Kay lagi pambato ng pakos ganay. Pakos ganay mo suyok. Paano nga nun guys, pa-translate? Kaya pala, sobrang excited mo sa PSP Talagang sasaba ka na malaman niya nakasali sa Racial Congress sa line-up. Babatak na siya. Sa kababatak, yung utak mo naging bulok na tanga. Kitang-kita sa kanya pag bumuka kanya, lubog na panga. Itutok mo sa kanya yung camera para yung ma-detect. Bulok ka tanga, lubog ang panga. Addict check. Hindi naman porket lubog ang mata, lubog ang panga, addict na kagad guys. Tandaan ninyo sa Pilipinas, yung cost of living mura pero hindi naman yung portion ng pagkain ninyo diyan
hindi lang ganun karami. At karamihan ng mga Pilipino hindi nakakakuha ng mga nutrisyon. So, pag ginamit mo yung anggulo, parang kailangan talaga yung anggulo na gagamitin mo nababagay sa kung saan kang komunidad. Kasi hindi naman lahat nakakain ng maayos, hindi naman lahat hindi ko sinasabing kay Max Ford pero may mga tao na masyado mabilis din yung metabolism, may mga tao na may sakit kaya sila payat, may mga tao din naman na kulang sa sugar kasi yung sugar nagpapataba talaga yan Minsan kasi yung carbohydrates okay din yung sugar din yun pero nagagamit naman yun bilang isang enerhiya, So dito sa Amerika, diyan sa Pilipinas, puro natural yung pagkain ninyo, hindi katulad dito sa Amerika na puro processed food, puro junk food na tinatawag na napakamura ng pagkain, tas ang lalaki pa magbigay, yung portion dito sobrang dami. Kaya syempre tayo mga Pilipino, hindi tayo kasi yung pagkain kinakain natin, kaya karamihan ng mga Pilipino dito ang lalaki. At saka yung mga tao dito ang lalaki din kasi yung size ng pagbigay nila ng portion ng pagkain malaki. Hindi ko naman sinasabi na sana iwasan natin yung idea na porket payat yung isang tao, lubog yung mata, lubog yung pisngi, nag-a-addict na. Kasi very hindi naman generic pero parang napakababaw para sa akin. Kasi 'di ba, kailangan gamitin natin ng talino na minsan ganyan talaga yung itsura nila, mabilis ang metabolism, malay mo may sakit. Kaya naman hindi lang ganun kagana kumain kasi minsan yung pagiging payat, pagiging din yun pagiging tawag dito how am I gonna say it, like para siyang healthy pa rin kasi wala kang fat sa katawan mo, konti lang, tapos yung kinakain mo nasusustain na yung buong katawan mo. Kaya hindi porket payat na addict na. Minsan pag payat ka dito nga sa Amerika, ang habol ng mga tao dito pumayat pero hindi nila magawa. Dahil yung pagkain sobrang cheap tapos ang dami pa magbigay. So, kahit isang beses ka lang kumain sa isang araw, yung pagkain mo, almost pang buong araw na din Parang pang 3 course na meal, di ba? Kaya ang hirap. Tuloy natin. Anyway, okay lang yan. Pero ang sinasabi ko lang yung idea, hindi ko inaatake si Penpluma o si Max Ford. Sinasabi ko lang yung idea na iwasan ninyo manghusga ng tao porque payat. Yun lang naman. Pangkalahatan naman yun. Tuloy natin. Gap niya kanyang TF, agad siyang nanabik. Kasi hudyat na yun ang kanyang pag-a-addict. Kanyang source of income, naging kabaliktaran of course. Kasi yung income niya, binigay agad sa source. Okay. Grabe tong tumira tong tatang. Dapat tinukhang natubay. Para kang si Boy Tapang, minukbang yung white. Tinapat mo ako sa adik. Bakit? Kasi available pa to. Mga nabanat ni Jonas ni Andy G, applicable sa'yo. Sir, kung si Tidor ka Pibos, hindi mo ba alam na siya ay dating user? Binigyan mo pa siya ng pen, para gawin niyang tutor? Pen, tutor, okay yun Alam niyo ba yung mga sumunod na pangyayari noong siya ay nakulong? Kwento ko lang kung paano siya nahuli. Talaga namang lap trip, brother. Yung mga humuli sa kanya, napanggap bilang Shopee rider. Siya ay naratel, di mapakali ang kanyang mental. Akala mo magdi-deliver ng parcel, yun naman pala, dadalhin ka lang sa Selpar. Parcel? Selpar? Okay. Pars! Dapat magpasalamat ka sa kanya. Dapat magpasalamat ka sa kanya. Kasi ikay may tsansa pa, bro. Kaya ka nandito kasi siya yung nagpiyansa sa'yo. Okay. Kaya maririnig natin kaya mga verso. Kasi malaya na si Ford. Kaya nasa harap itong preso kasi nasa likod. At big shoutout kay Castillo. Kawawa ka naman yung mayor yung di ka malanagawang tulungan. Mainggit ka kay Max Ford. Kasi siya ay suportado na kailang mayor. Mayor ng kulungan. Okay. At hindi na to bulong-bulungan. Akala niyo si Fonger lang hindi sumisipot sa battle. Ang gago na to ay dapat rin i-mention. Di ba di mo sinipot si Nico nung ahon 6? Takot na bang ma-therapy session? Kasi siya raw ay nilagnat. Pero ibang anggulong aking nasilip. Lagnat na ba ang tawag porkit sa pulis ikay mainit? Sayang naman, yung mga hinanda mong baong ender. Nilagnat ka sa ahon, ano yan? Ahon fever? Lumipas ang ilang taon.
wala pa rin nangyari na kuboy. Naging akatana lang si Nico, yung laban nyo di pa rin natuloy. Natrastukan ka lang, di ka na sumipot amigo. Wala pang akata effect noon, pero naapektuhan ka na kay Nico. Kasi humina yung tuhod mo before. Huwag ka nang rumibat pa. Natakot ka kay Nicole, pusikat ka! Okay. At narinig ko yung kanta nyo na mag-ingat ka. May linya siya doon na, beware of the dog, kaya mag-ingat ka sa aso. Tong ina! Max! Mag-ingat ka sa aso. Dapat sinabi mo sa kagrupo mo ni si Sak, para yung sulat mo hindi clumsy. Hindi kasi siya nag-ingat sa aso kaya natalo siya ni Husky. Pero si Sak nagsusulat talaga. Pero inakit mo siyang mag-drugs. Sana makonsensya ka. Habang nagbubuo siya ng pyesa na nakakapanira, sinisira mo pyesa niya. Okay. Tangina ka. Tangina ka, Max. Laos ka na, Max. Tapos gusto mong idamay si Sak? Yun ay malaking asunto. Yan ba talaga ang Ford? Binabangga ang sariling kagrupo? Nagshabu kayo pastilan. Ford, maganda Talaga yun. namang sulit, mate. Ikaw ang dahilan kung bakit si Sak di nakapag 2Ds prep. Kaya si Sak, di na mabenta, wala na lakas, kaya sulat at letra na dahil sa'yo yung obra ng maestro, hindi naging obra maestra. Kaya inyo nang nalaman ang kanyang pagkagahaman at sa drugs grabe kanyang katakawan. Kung di mag-champion si Sak sa matira mayaman, ikaw ang may kasalanan. Okay lang yung ginawa ni Pempluma, but may kulang pa sa ginagawa ni Pen eh. Hindi sapat yung talagang isang angulo lang, tapos i-connect mo lang to sa angulo na ginawa mo. Kung lahat parang nasa drugs lahat, tapos branch out nyo na lang para magmukhang maraming angulo, but iisa lang yun, nasa drugs lang siya. Kaya naintindihan ko kung ng board yung mga judges, na board din yung mga tao. Tingnan natin si Max Ford. Yo, check. Unang biktima ko sa pagbalik ko sa lansangan, e-bike driver. Ikaw yung binigay na trabaho para daw ako makarecover, wala akong makukuhang benepisyo sa'yo, parang job order, di ko kailangan ng pen. Ayoko nang gumawa ng tutor. Pempluma, pangalan mo lang malupit. Sobrang boring kalaban, mapapakamot na lang kayo sa ulo, kulang sa kulit. Baka ikaw lang ang dahilan kung bakit si Boss Pibos makalbo ulit. Maraming humatol, di ko na daw kayang sumabay, di na daw makakahabol, di ko kailangan ibalik dati kong apoy para lang sa'yo tol. Nagtitipid ako sa gasol. Di na daw bago ang eroplano sa pilot na pen. Ulol, abnormal, isa ka lang lapis na Mongol. Kamandag ko galing pangil na banakong, di na kailangan malakas na bara para ikay malamon ako'y anak ni Ramon Ang, di na kailangan ng baon. Sabi niya kay Vietrum, when you fuck the government, dapat may protection ka. Lakas, Nax, parang si BBM at Inday Sara sa Viva Max. Okay. Wawalisin, lilinisin niya ng iyong makukuha. Matalo ako, di yan matutupad. Kapal ng mukha, wawalisin, lilinisin, tupad. Di ka ba nagduda? Sayang ang kwarta, ako'y bumalik at ginawa kang ayuda. Ako'y bumalik bilang isang kalahok, balik umpisa, balik sa uno, para nag-third job sa Ragnarok. Pempluma, makalumang panulat gamit, balahibo ng manok, ang panalo imposible mong makuha, parang balahibo ng lamok. Okay. Okay. Di na daw Ganda nun, dapat ako bumalik. Utak talangka, isang sampal to sa iyong mukha. Prime mo ngayon, teritoryo pa, tapos tatalunin kita. Sino ang dapat mahiya? Alam mo bakit ngayon ako lumaban? Ngayon lang ako nabakunahan. Bale, isa ka bolig. Meron siyang kanta, yung title, Padagat. Pero yung lyrics, Pabukid. Gagot si Max Ford. Wala namang gano'n na Max Ford. Gagot. Bully.
Walang light na kanta. Paano ako bibitaw ng malakas na bara na solid kung binigay niyo gasolina nakakasira ng makina may halong tubig? Ako ang nagmaneho, umangkas ka lang, paano ako sasaludo? Puro putik mga dinaanan, ginawa kitang tapaludo. Pareho lang tayo umuusok, pero akong tunay eksperyensado. Diretso ka sa anedoro, walang kalidad, ikaw yung bago, ikaw yung crafted na Malboro. Mali ang turo sa'yo ng guro, sa apoy ko, ikaw ay nasunog. Ikaw yung naka-Muslim attire na bangsamuro sa sinulog. Sa tingin ko yung first round, bibigay ko na kay Maxford kasi wala eh. Maganda yung pag-aasulat ni Maxford, mas creative siya, mas entertaining. At the same time, malinis na niyang dineliver lahat ng mga linya niya. Tingnan natin yung second round. Round 2! Pen Pluma, let's go! Okay. Takin na, wala rebat. Yo. Round 2 game? Meron talaga itong makiklaim kasi may tinumba tong aking enemy. Tinalo niya si Sinyo na nag-gym. Kaya kinuha kanya sa PSP. Sige, angat ka na. Pero ba't napag-iwanan itong naunang mahusay? Anong feeling na nanalo ka sa kanya pero ikaw yung talunan sa buhay? Kasi kung usapang karir, si Sinyo nag-boom nang dahil sa real jokes. Samantala si Maxford, boom! Yung karir niya ang naging real joke. Pero wag ka. May clothing line din ito na solid. Ang pangalan, Widespread. Nakuha mo ba yun sa COVID? Wala na bang magawa? Ang MCing boring? Widespread? Ano yan? Pandemic clothing? I mean, hindi ko alam kung saan nakuha ni Pemploma yung ano niya, yung mga angulo niya, pero parang ang pangit tingnan nun. Na parang ginamit nung idinis mo si Maxford sa pamamagitan ng pagkumpara mo kay Sinyo tapos kay Maxford. Pero kahit saan mo kasi tingnan yun, kung natalo ni Maxford si Sinyo, regardless kahit umangat pa si Sinyo sa buhay, ang usapan dito yung puntos. Natalo pa rin, hindi mo mabubura yung idea na natalo talaga si Sinyo kay Maxford. Kaya kung gagamitin mong angulo yun, parang ang babaw ng ginawa ni Pemploma. Hindi ko alam kung paano titignan ng mga judges yan. Paano ba nila sinusuri? Sa akin kasi, okay, kinumpara mo si Maxford kay Sinyo, na tinalo lang ni Maxford, tapos gagamitin mo yung idea na yun para sabihin mas angat si Sinyo at mas angat si mas bagsak si Maxford. Ang tanong dito, nasaan yung sarili mo doon, Pemploma? Saan nagbalita ka na lang? Gago to si Pemploma. Magbalita ka na lang, Pemploma. Nangyari si Pemploma. Ano talaga si Pemploma? Tawag dito, marites to. hindi ka nagbabattle, marites ka. Nagsabi ka lang ng lifestyle ni Maxford at saka ni tawag dito, ni Sinyo. Napisi talaga to. Pero, ipapost pa rin natin yan sa FB. Invite pa rin natin sila na bumili. Huy, dapat sa akin ka magpasalamat. Biruin mo, clothing mo na widespread, tinta ni Pen pa yung nagpakalat. At batuhaw ka pa rin sa atensyon. Di man lang na-quench yung thirst. Sobrang tagal mo na sa liga, wala ka malang hit na verse. Weak ang words, di man na-break yung curse. Kung si Sinyo pang Pangasbes, ikaw ang Davao's worst. Okay. Ganun pa man, marami pa rin naniniwala sa'yo. Kasi ikay plausible sa tao. Si Sinyo naging multimillionaire na. Ikaw, multiple ang kaso. Ang katotohanan ay dapat tanggapin. Ang sakit. Ba't ginagamit niya si Sinyo? Para kinukumpara niya kay Maxford. Wala namang kanalaman si Sinyo eh. Sa laban na to, kailangan mong okay lang na maggamit ng ganong klase ng angulo, pero ang nangyayari, hindi na ikaw yun eh. Parang wala naman yata ang beef si Maxford kay Sinyo. At the end of the day, tinalo nga ni Maxford si Sinyo, sa'yo na nanggaling. Even though hindi ko yun napanood. Kung tinalo ni Maxford yung kahit anong angas mo tungkol kay Sinyo, tinalo nga siya sa laban eh. O, ibig sabihin, kung hindi man active si Maxford, busy siya, meron siyang personal na buhay, nakulong man siya, may pamilya siya, meron siyang business, ano man yun, meron siyang, hindi forever kailangan battle ng battle, at naiintindihan yun ng iba. So, hindi yun big deal. Hindi ko alam ba't ganun yung angulo ni Pemploma. Ang weak nun. Very weak. Ay dapat damahin na naging multimillionaire na si Sinyong ikaw, Max. Minimum wage earner ka pa rin. Wala naman yun. Parang sa akin, parang hindi, I mean, ewan ko kung paano mo makokonect yun sa battle. Parang maintindihan ko na parang, battle pa rin yun. Pero para saan yung idea na yun?
Kasi at the end of the day, para kang naging referee ni Sinyo at Maxford. Kumbaga, hindi ka lumalaban, para kang referee, wala naman si Sinyo dyan. Yun lang yung, ewan ko kung nagigets niyo yung idea, guys, ha. I'm not trying to attack Templuma, pero para gamitin mo si Sinyo, para pagkumparahin sila, pero yung idea pagdating sa battle, itinahan lang pala ni Maxford si Sinyo, parang doesn't make any sense. You know? May kanya-kanya kasing lifestyle ng tao eh. Ang lifestyle ni Maxford, hindi mo pwedeng husgahan kung paano yung lifestyle ni Sinyo. Magkaiba kasi sila ng lifestyle eh. Tuloy natin. Akala ko matindi ka, pero walang mababakas mga battle fan. Pinipreserve niyo sarili niya. Ikaw, naagnas sa underground. Talagang naaagnas ka na. Kasama ng mga linya mong pilitanga. Umabot ka lang ng isang dekada, tang ina mo, decade ka na. Dekada? Decade? Okay. Baon! Alam niyo ba kung paano niya binaon si Sinyo dahil sa linyahan na ganito? Sa sobrang pangit mo, gusto kang ibenta ng sariling mama mo. Magkano ang offer? Mas mahal yung diaphragm. Ha? Tang ina, huwag ka na magsalita, Max. Dapat ikaw na lang ay nag-handmine. Offer? Diaphragm? Ano yan? Slang rhyme? Wala nang patutunguhan ng salot na ko. Sa kabobohan ay nabalot na to. Na marinig ko ang diaphragm. Fear, tang ina na I'm sorry guys, hindi ako galit kay Templuma. Please, wag niyo akong i-hate, pero nawawalan ng epekto yung ginagawa ni Templuma sa akin kasi pakaramdam ko hindi ko nakiklik yung style niyang ganyan. Parang ako lang to guys, I'm not trying to guys, I'm just going to be real. Kumbaga, hindi effective yung ginagawa ni Templuma, parang lang ako guys. Parang ewan ko lang na I think kailangan niya mag-practice. Takot ako. Di ko alam, pagbigkas nitong pingis. di ko alam paano yung kinakagat ng tao, but lawakan nyo lang yung pag-iisip nyo guys. Pag nakita ninyo yung gusto kong sabihin, it's just, tuloy natin. Sorry guys. Ba't di ka lang lumihis? May pasilang-silang ka pa. What country is this? Trendy Sa yung what pananalita country, ni okay yun. Oxford, marami siyang natanggap na kiss tsaka hugs. Total, si papasilang ka naman, dapat sumali ka sa KOTD. King of the Drugs. Sabi pa niya kay Da Vinci, ikaw ba si Da Vinci, ang presidente ng Taitis? Taitis? Dapat aralin mo It's funny na sinisitan niya yung accent ni Maxwell, pero Da Vinci, parang ganun din naman pala siya. Ang hirap kasi ng ganyan guys eh. Lalabas na masama ako eh. Kaya ayoko rin mag-react ng mga ganito guys kasi yung mga ganyang klase, pag may nasasabi ako, magagalit yung mga fans, sabihin ganito o ganyan. Eh guys, gusto nyo ng real talk at real lang naman ng reaction ko. Ayoko makipagplastikan, di ba? Kung ano yung nakikita ko, nagsasabi ako kasi bakit mo babastusin yung accent ni Maxford? Eh ganun ka rin naman pala magsalita. Pakinggan nyo rito. Sabi pa niya kay Da Vinci, ikaw ba si Da Vinci, ang presidente ng Taitis? Presidente, di ba? Presidente, di ba? Ang hirap din nun. Pag ganun, di ba? Parehas silang may accent. Minsan sa Manila, especially pag ako Tagalog ako, minsan I just let it go kahit hindi ganun kaayos, 'di ba? Yung pagkaka-pronounce kasi ganun talaga guys, accent 'yun eh. Taitis, dapat aralin mo ang tamang pagbigkas. Hindi dapat pasugod lang. Nahirapan kang bigkasin yung test. Malaking pagsubok yan. Nagigigil ako sa dila ni Maxford. Parehas lang naman kayo guys, sa umpisa ng first round mo, ang dami mo rin namang accent, may mga nami-mispronounce ka na Templuma. So kung nakikinig ka sa akin Templuma, iwasan mo 'yan. Yung pagtira sa kapwa mo na may accent kasi ganun ka din magsalita. So hopefully ibang angulo gagamitin mo para hindi ka masisita kasi masisita ka diyan guys. I promise you Pen, merong makakita ng video na to at gagamitin sa iyo mismo tong rounds mo rito. Tuloy natin. Ang sarap saksakin ng kutsilyo. Nahirapan kang bigkasin yung Taites, maluwag kasi tornilyo. Yung bigkasin sa DPWH. Kahit naghahanap siya ng crowd reaction, I don't know. DPWH. Pinahirapan mo na sarili mo, gagi. Doon lumalabas yung yung sinabi ni Sixth Threat na nung nakalaban niya si
si Kairam, yung binabastos mo yung kalugar mo, yung kaprobinsya mo, para lang magmukha kang angat sa mga Tagalog, sa mga taga Maynila. Kasi napapaliguran ka ng mga Tagalog. Kasi yung pagdidis mo kay Max Ford sa accent niya, ginagawa mo rin naman pala. May accent ka rin pala. So, dyan, bagsak si Penpluma. Hindi mo namang sabihin na Department of Public Work and Highways. Ano ba to, Boss Pibos? Sayang naman ang gastos. Ano ba yan, DPWH? Di man lang maayos. DPW, magin? Sabi pa niya kay Rudy ka, utak mo nasa bugan. Hindi ko sinabi, utak mo sumabog, utak mo nasa bugan. Boom! Bisaya. Ang galing din ni Penpluma, kaya lang kahit humihingi siya ng simpatya, tumitingin siya sa mga judges kasi gusto niya makakita na it makes sense ba yung sinasabi ko. I mean, yung tandaan niyo mga judges Tagalog yan na nagtatagalog talaga. Wordplay. Talagang naisip mo yan dong? Utak, nasa bugan, nasingit mo pa yon? Nasa bugay yun, maganda yun ha. Nasingit. Huwag ka nang magsalita, Max. Bibig mo na lang ay isara. Sa mga wak na veterano, ikaw ang pinaka. Yung mga anggulo ko, umiikot to sa pagkapanalo mo kay Singyo at mga slang mo na dala. Total, sa mga tao, dyan naman, ikaw naman dyan ay kilala. Round 2, Max Ford, let's go! Yo, puro siya drug case. Drug case? Pag kinulong ko to si Pen, tawag doon pencil case. Okay. Kaya ko pang sumabay, wala pa akong rayuma. Wala da akong linyang tumatak sa sobrang luma. Gusto mo talagang linyang magmamarka? Sige, kukulayan kita. Anong karayo ng Penpluma? Pentura, yung nagtatawag. Yung nagtatawag ng old god, tinalo mo. Maraming nagduda sa pagkapanalo mo, galawang PCSO. Pangalan ng grupo niya, Shaman. Mahika mo bano? Kaya pala Shaman, kasi may ghostwriter. Ikaw yung amo ng multo, panigurado, di pa rin mananalo, kahit dalawa pa kayo ni Ami Damaro. Sabi niya kay Shaman, Nadjad, Ami Damaro. ikaw ay 4-6, ako ay 5-6. Utang na loob. Ano yun, bay? 5-6. Utang na loob. Balik ka na lang bukas, tang ina mo, Bombay. Naghahanap ka ng matangkad na kalaban, bakla ka ba gago? Naghahanap ka yata ng basketball player na gwapo, kaya pala Marco Aquino, totoong pangalan mo, manang-mana ka sa tita mo, Grace Aquino. Kabubuhan mo, It makes sense kasi si Chris Aquino, marami siyang mga jowa. Yung kalamihan ng mga jowa niya, nagbabasketball, diba? Kahawa. Joey Marquez lang hindi. Di ba naghahanap ka ng matangkad? Ngayon ikaw ay kawawa, di man ako matangkad, pero mga sulat ko, mala Victor Winbanyawa. Taas na ng lipad mo, Pen. Pen the Philippine Eagle. Sa sobrang taas, umabot na hanggang sky. Antena ng Sky Cable. Antena ng Sky Cable. Penpluma, di mo ko kaya. Antena ng Sky Cable. Kasi Eagle, Ibon, Eagle, Bisakol, pero sa'yo mapanglait. Kung sa akin yan, mahiya ka naman, 13 taon ko yung bit-bit. Kaya Pen, magmano ka, apo. Magsama kayo ni Range, mga putyo-putyo. Aray! Aray, agay. Pareho lang tayo nahihirapan magtagalog, pero ikaw yung sablay, di ka sanay? Kung ayaw mo na, bukas palagi ang pintuan ng Rapolo sa'yo, bay. Hanggang dito ka na lang, connection mo matamlay, di ka pwedeng lumayo, parang piso wifi. Dati uso pa, Okay. mga katagang rumaragasa, kahit nakakatawa. Lumipas isang dekada na, tandaan mo, hindi pa uso ang slant rhyme, may papas lang na, oo, kinalawang na. At wala pa ring tagahanga, di ko yan kailangan. Paalaala, ito'y brand new na Max Ford, kaharap mo sa kalsada, natural, di makilala, maraming takot sa walang plaka. Okay. Veteranong di sumikat, okay lang, masaya na ako. Ang importante, kontento na ako, kilala ng mga tao, mga tinalo ko, kinalawang na.
pero hindi mo mapapalubog sa mahina mong atake. Veterano sa digmaan, ito'y konkretong pandigma ng El Fraile. Okay. Round 3, Pen Pluma, let's go! Sa tingin ko, much better yung yung ginawa ni Max Ford. Kaya lang may tumatak na linya si si Pen Pluma sa round 2 eh. So, I think bibigay ko kay Pen Pluma yung round 2 na yun. Kasi although napaka-weak ng pagkagawa ng lyrics ni Pen Pluma, meron talaga siyang tumatak. Pero kay Max Ford creative, pero sa tingin ko nag-stutter siya doon, nawala siya sa bandang gitna eh. And di ko naman pwedeng ibigay yung kay Max Ford dahil 'di ba? Para siyang nagkalat doon sa mayroong pangdulo niya sa gitna ng kanyang rounds. Tuloy natin. Third round. Walang plaka doon na Ford. Hindi ka ba natatakot man? Walang plaka, meron man taga-LTO dyan? Round 3 game? Round 3 game? Mainit na araw, sinagupa niya. Talagang hustler ka sa daylight. May pa-Ford ka pang hinayupa ka, driver ka lang pala ng e-bike. Kaya pala mukhang pagod. Huwag na kayong magulat pa, mabuti pa yung e-bike niya naka-charge. Habang siya, low bat na. At wala ka na ba sa iyong isip? Tingin niya kanya mga talata sa sapat. Kung humingi ng TF, si Max, talagang sasagad. Pera lang ang habol nito sa liga. Malala ka na bad. Malala ka na Brad. Yung Ford di pa nakapremera. Gusto niya kwarta ka agad. Yung pasimple niyang tira, marami raw siyang nakitil sa gera. Ipuro ka lang mema, sa battle ay tagilid ka repa. Walang biting na tema, sa may gigil na ira. Ba't ako matatakot sa Ford? Binangga ko ngayong GL Gandia. Mga lyrics puro katangahan, mga wak ang sangkap. Ba't siya pa natanggap? Itong sa drugs na sadla. Yung ticket may kamahalan, mga fans na bankrupt. Kung pangil sa pangilang pag-uusapan, dapat may foul sa line-up. Okay. Kasi may foundation ba to sa rap? Wala naman tong na-construct. Sinasamba lamang yung sa top. Ikaw na natiling wak all God. Wala naman lakas itong bano. Ang rap battle ay tough combat. Sa lahat ng deserving sa laro, ba't mo to binigyan ng max contract? Okay. Nang malaman niya nakasali si Luxuria sa line-up, si lalaki walang masabi, agad siyang napa-thumbs up. Papansin itong pabida para makaranas na ng climax. Ford ka diba? Ba't ka napa-Hilux? Okay. Ford, Hilux? Anong gusto mo? Fuck agad sa meet-up? Hilux? Anong tingin mo sa kanya? Pick up? Empowered na si Luxuria, kaya I'm so sorry par. Fuck Ford, di mo siya madadaan sa luxury car. Pero sa totoo lang, si Max Ford ay malakas. Si Max Ford ay malakas. Noong mga panahong uso pa yung mga... Ang Ford hindi naman yung luxury car guys. Ang luxury car, Lexus, at saka Bugatti, Mercedes-Benz, ano pa ba? Chrysler, tapos merong Ford na medyo okay yung Mustang, yun. Meron din namang Lamborghini, ganyan. Yan mga talagang luxury car yan. Yung kotse ko Lincoln, yun, luxury car talaga yun. Town car. Ginagamit yun ng mga gangster din eh. Kasi meron yung mob status. Pag sinabi natin mob status, pag nagdadrive ka ng ganun tapos naka-lowered siya, pakiramdam ng mga tao yung mga driver ng gangster. Yung kasi mga gamit ng mga New York gangster, Italian mafia, mga ganyan. Mga bara konvensyonal. Kung tingin sa'yo hindi mataas, kasi hindi ka professional, kasi ikaw ay simpleng tulak. Walang matinding sulat. Kahit bigyan ka pa niya ng iPhone, hindi ka magiging Pro Max. Bukang bibig na siya pa ay tagabuhangin. Tagabuhangin? Liriko na mababaw. Tanong ko lang, meron ba lang deserto sa Davao? Hindi man lang lumalim, akala ko mga kalaban niya lagay ay delikado. Naturing yung tagabuhangin, pero pangalan sa liga di mo na naging simentado. Kaya binabaliwala ka na nila. Huwag ka nang magtaka pa kung ang halaga mo bilang rapper ay mawawala na. Kasi di ka na nila tripod. Ba't nag-feeling elite? Paano ka nila maa-appreciate kung itong sasakyan ay nag-depreciate? Appreciate. Huwag mo nang ipit ang sarili mo. Hey guys, Gago ka ba? kaya medyo nasira yung image sa akin ni Pen Pluma eh. To be able na i-criticize mo si Max Ford sa accent niya tapos ginagawa mo din. Masisilip ka dyan, Pen Pluma. Halatang napag-iwanan ka na ng mga bagong salta.
Kasi wala na tong galaw sa Mindanao. Natatabunan na itong Kengkoy. Nakisiksik na lang sa PSP kasi pinalitan na ng Game Boy. Okay. Pakilang ka ba sa Davao, ha? Pakilang ka ba sa Davao, ha? Wala namang bilang itong lampa. May nangunguna na maestro. Pangalawa ay ang banta. Ang sumunod sa kanila, di mo deserve. Kasi ikaw ay season na nerd. Top 1 si Sak, top 2 si Sixth Street. Masakit ba na isipin na meron ng third? 30. Sa aking mga bara na panggera ay huwag kang pakampante. Si Penpluma magaling din to, kaya lang puro dawit siya ng pangalan ng mga artist. Unnecessary naman yan. I mean, kailangan mo talagang tumalo ng artist na panay banggit. Nabanggit mo na si Sinyo, nabanggit mo si Luxuria, nabanggit mo na si Sixtet, nabanggit mo na naman si Sak. Ngayon may third din mo, nagbabanggit na. Parang lumalabas dito. Panay shoutout si Penpluma. Natin kung karera o dito ang abante. Hindi tatalab yung mga paandar mo kung ako na ang atake. Pagkatapos ng laban na to, itong Ford, matagal na gagarahe. Round 3, Max Ford, let's go! Mga battle mo, puro kabanggit ng mga basketball player. Puro ibang lahi, walang Pinoy. Wala na bang ibang maisulat? Diyan na lang ba iyong apoy? Mabibilib mo lang ako, boy, pag binanggit mo si Kibuloy. Tama nga si Keram, kamukha mo si Jason Gainza. Di ba nakakainis yun? 3 panalo mo sa flip-top, palaging 3-2. Banana split decision. Pasalamat ka sa flip-top, di tayo pareho ng division. Magmimistulang negosyo ni Bilya kung sa gubat kita naabutan magiging subdivision. Una at huling battle mo na to, huwag ka nang magulat. At ngayong taon, wala ka na rin sa gubat. Wala nang Penplumang pangalang nakasulat, napadpad sa biringan, kaya nawala sa gubat. Kopyang-kopya estilo ng maestro, pero walang utak. Paano makakasugat? Kuwang-kuwang pagiging sak na 2 araw lang ang sulat. Kaya bata, huwag kang magulat, isa ka lang bunak. Ang bilis ng panahon, 2 years ago, membro ka pa ng Alpha Kukak. Kulang sa tulog, maagang namulat. Kahit bata ang kaharap, wala pa rin tungkupas. Aga mulak. Okay. Gugulangin lang kita kung puputol sa iyong tulay. Ito'y ritual ng mga mayan, may batang malilibing ng buhay. Sa nakalipas na 3 taon, aktibo ka sa battle rap. Pagpatuloy mo lang yan, pen, hanggang mapagod kang mangarap. Sabi niya kay Goryong Talas, sa dami kong black, pwede na maging defensive player. Tangina, sa dami mong black, Dalmatian ka na. Alam mo, pen, ang panahon sa'yo di pabor. Si Baka kay Mang Kanor, walang miracle. This is generation of Nora Honor. Alam mo ba yon? Di ka nanonood ng Cinema One. Alam mo, pen, sa battle rap, walang forever. Dami magagaling dyan na hindi pa na-discover. Pwede ka nang huminto, nagbalik ng kuya mong si Ponger. Marami ka pang kakaining si Bintaner. Tawagin niyo kong Employee of the Year. Doble trabaho ko ngayon. Ako pa ang pumatay, ako pang naging embalmer. Nagbabalik, hindi ito runner na ng stapa. Malas mo lang, matulis pa ang espada. Di ako dumayo dito para lang sa tsamba. Kaya pala pen ang binigay para masuot ko muli ang tsapa. Ay. Time, judges! Sa tingin ko, mas bibigay ko yung 3rd round para kay Max Ford kasi mas witty, mas smart. Wala lang masyadong gigil pero mas creative yung ginawa ni Max Ford. At saka naka-apekto yun sa sa rounds niya. Kasi mas malinis yun, mas maganda yung angulo niya, mas maganda yung mga personals ni Penpluma. Pwede siyang manalo sa 3rd round pero sa tingin ko kasi parang mas marami lang nasabi si Penpluma. Yun lang yung gusto kong sabihin. Pero sa tingin ko, nakuha ni pagdating sa, ito yung idea ko. Pagdating sa content at sa creativeness ng line, siguro bibigay ko kay Max Ford. Pero kung sa paramihan ng sinabi, kahit wala naman masyadong malakas na pating isa lang yung malakas na sinabi ni Penpluma, bibigay ko kay Penpluma.
Pero mas nagustuhan ko. Yun na lang. Siguro, kung pwede kong sabihin, pwedeng panalo rito si Penpluma. Pero kung tatanungin ako, an honest opinion, ito, opinion ko na, hindi tumatakbo sa isip ko, opinion ko na, pagdating sa creativeness, mas magandang ginawa ni Maxford. So, para sa akin, pwede kong ibigay kay Maxford. Kung manalo man si Penpluma, wala tayong magagawa dun kasi ganun yung sasabihin ng judges. Pero para sa akin yung tumatakbo sa isip ko ngayon, mas creative yung pagkaagawa ni Maxford. Mas sa tingin ko hindi man siya ganun ka personal kasi pwede kasing sabihin kaya nanalo si Penpluma mas effective yung personal niya. Pero hindi naman lahat tumatakbo umiikot sa salitang personal. Minsan talaga gaano ba yung construction ng linya mo? Gaano ba ka-valuable, gaano ba, hindi lang basta ka-detalyado, pero gaano ba ka-komplikado, gaano ba, hindi bigat pero mas intricate ba yung ginawa ni Maxford, mas creative ba kaysa kay Penpluma o hindi. Kasi minsan, basta lang makapag-personals tayo eh. So, kung manalo man si Penpluma, okay lang din, kasi marami naman siyang nasabi. But, when it comes to creativity, ayoko naman na sabihin na pwede kong balawalain yung ginawa ni Maxford. Kasi in reality, sa second round, pwede ko nang ibigay kay Maxford yun eh, kung hindi lang siya masyado nagkalat eh. Kasi sa tingin ko, napaka one-dimensional yung ginawa ni Penpluma, pero dahil meron siyang tumatak na linya sa second round, binigay ko sa kanya. Kasi yung dulo niya, ang lakas din kasi talaga nun eh. Pero kung ganun palagi yung lagi mong gagawin na angulo, para sa akin, ibibigay ko na kay Maxford yung third round. So, para sa akin, Maxford, kung manalo man si Penpluma, parang parehas na lang din yun. Kasi, matagal na rin nagpahinga si Maxford eh. Pero, kung yung honest opinion ko, mas maganda at natripan ko yung ginawa ni Maxford kasi konti man lang yung ginawa niya, pero mas creative, detalyado, maganda, masarap pakinggan sa tenga. Tsaka, wala masyadong pangalan na binabanggit. So, tuloy natin guys. Judges. Ang mananalo dito, magkakamit ng 30,000 pesos na bonus. Kung nagustuhan niyo yung battle, alam nyo na! O, hindi uli ako, may sabi niya na. Sila, ang boto ng Urado na magkakamit ng 30,000 pesos na bonus, 3, 2, para kay Penpluma! Tignan natin sasabihin ng judge, guys. Yun na, unang laban ng event na Penpluma versus Maxford. Yun, round 1, binigay ko to kay Penpluma. Yung mga... So yun, binigay ko kay Pen yun. Then round 2, malinaw na mas marami pa rin ginawa si Pen na multis. Pinakita niya si... Sino to? Don Pau? Natin pakinggan to si Don Pau. Pagkatari to kay Badang. Sa akin, sayang to kay Maxford kasi hindi na Penpluma, kuha niya. Maganda, may deliver ng maayos, pero yung sinasabi niya may laman. Si Penpluma, kuha niya yung mga tao, talaga naman yung presence niya rin, maganda. Maganda at ganun. Parang first round, tinulugan lang si Penpluma eh. Pero hindi ko ganong, sana i-translate nila para mas astig, no? At na-rebat din niya. Na yun sa income binigay sa source. Para sa akin, nakuha yun slightly ni Penpluma dahil sa ibang mga linya niya na yun sa income binigay sa source, yung mukbang White Tapa, yung mukbang, tapos minukbang si White, tapos yung kay Boy Tapang, yung para sell para yung mga ganun. Okay. Maganda rin yung introduction ni Maxford, yung e-bike driver daw, unang biktima niya sa pagbalik niya sa lansangan, yung Viva Max BBM, Inday Sahara yun, nakakatawa yun. Ayun, kaya yun sa akin, lumamang ng konti si Penpluma. Pagdating yun sa round 2, doon naman nakalamang sa akin si Maxford ng konti. Actually, nagmamatter sa akin kung paano nila ina-end yung round nila. May extra points yun. Maganda yun kasi pinanalo ko sana si Maxford sa second round pero dahil lang na-appreciate ko yung last part na ginawa ni Penpluma kaya nabigay ko yung second round kay Pen. Pero sa akin talaga, kung bibigyan ko ng puntos, nakuha ni Maxford yung second round. Kung mas maganda yung ender nila. Pero ayoko lang kasi maging unfair guys, sa totoo lang. Kasi minsan kasi meron talagang yung linis, nag-stutter lang si Maxford. Ganun. Kasi malaking factor yun para sa akin. Yung Eagle, Sky Cable, yung Piso Wi-Fi, gaya sa banat ni Maxford.
sa Cebu. So nag-opening si Pen Pluma ng mga Bisaya jokes. At the same time, naglaro siya rin sa LED, pati rep. Malaki na pricing batch 1 at judge ako ng laban ni na Pen Pluma at Max Ford. Nabanggit na ng mga ibang judge yung kumbaga mas round per round na pagkukumpara. Tapos may mga linya na rin silang highlight. Agree naman ako sa mga yon kaya hindi ko na uulitin. Babanggitin ko na lang kung ano yung parang naging deciding factor ko kung bakit Max Ford yung panalo para sa akin. Yeah. No, para sa akin, mas malapit yung ginagawa o yung style ni Pen Pluma sa current textbook battle rap. Nandun yung mga punchline, maganda yung rhyme, maganda yung performance. Kompleto si Kados, wala akong masasabi. Magandang performance. Ako lang, meron lang akong soft spot doon sa mga style na kung distinct o pag napanood mo, narinig mo, sure ka kung kanino galing. At si Max Ford meron siyang ganun. Gusto ko yung mga... Sa tingin ko si Max Ford talaga yung panalo dapat dito kasi na-appreciate ko. Kaya syempre ayoko lang magsalita kaya tinitignan ko yung sasabihin ng mga judges. Kasi di ba? Kung panalo naman si Pen Pluma, gusto ko marinig yung idea nila, bakit pinanalo na si Pen Pluma. Pero sa puso ko, pagkakaintindi ko at pagkakarinig ko at pagsuri ko, si Max Ford yung nakita kong nanalo. Clever niya ng mga naiisip ng mga patawa, no? Clever siyang mag-word. At saka, para sa akin, mas effective lang yung yung approach niya, kung paano niya dinidestroy yung kanyang kalaban. So para sa akin, all 3 rounds, lamang ng hibla si Max Ford. Sa tingin ko nga, all 3 rounds din nakuha ni Max Ford. Kaya lang, ayoko lang isipin ninyo na kasi pwede naman talagang manalo si Pen Pluma base doon pero second round, ayoko lang talagang plastikin kayo guys, pero sa feel ko talaga si Max Ford yung panalo. Ganun pa man guys, maraming salamat. Bibigyan ko tong laban na to ng 8. Kasi sa tingin ko kung nakapaghanda lang ng maayos si Max Ford, mas mabibigay niya yung best niya. Ganun pa man, congratulations kay Pen Pluma. I'm not taking away anything from Pen. Pero gusto ko lang ma-make sure na kung tama ba yung sinabi ko. Kasi kaya nakinig tayo ng mga judges. Ganun pa man, maraming salamat guys. Galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay niyo. Pamilya niyo, mga kaibigan niyo, mga tao na nakapaligid sa inyo. At higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Before. Ingat ka lahat dyan. Peace out.